Sinasabi nila na ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Dumarating siya sa eksaktong sandali na kailangan ng puso. Minsan, sa gitna ng pinakamabigat na pagsubok, sa oras na tila wala ng solusyon, doon tayo pinakikitaan ng Diyos kung gaano siya kamakapangyarihan, hindi sa pamamagitan ng kidlat mula sa langit, kundi sa tahimik na mga hakbang na nagbabago ng buhay. May isang kwento akong ibabahagi sa inyo ngayon tungkol sa isang simpleng babae sa isang ordinaryong lungsod na nagtiwala sa Diyos kahit wala nang natitira. At makikita ninyo kung paano siya sumagot sa paraan na higit pa sa inaasahan. May isang makapangyarihang patutuo akong ibabahagi sa iyo ngayon, pero kailangan kong ipangako mo muna ang isang bagay. Kung mananatili ka hanggang sa huli ng kwentong ito, makikita mo kung paano kumikilos ang Diyos sa mga paraang hindi natin inaasahan. Mag-subscribe ka ngayon upang hindi mo makaligtaan ang anumang patutuo na maaaring siyang mismong mensahe na kailangan ng iyong puso. At isulat mo sa mga komento mula sa ang bansa ka nanonood at sabihin mo rin, naranasan mo na bang sagutin ng Diyos ang isang panalangin sa oras na hindi mo inaasahan? Gusto kong marinig ang iyong kwento. Ang pangalan niya ay Lorna May Villanueva, ika-47 taong gulang, nakatira sa Tacloban. Isang lungsod na hindi malilimutan ng sakit ng mga bagyo, ngunit patuloy na bumabangon. Tuwing madaling araw, bago pa man sumikat ang araw, nakikita mo na siya sa tabi ng terminal ng mga jeepney, naghahanda ng kanyang paninda. Si Lorna ay payat ngunit malakas, may mga kamay na gasgas ng trabaho, ngunit may ngiti pa rin sa mga labi. Ang kanyang buhok ay medyo kulay abuna, itinali sa likod gamit ang lumang garter. Suot niya ang parehong damit tuwing umaga, isang faded na t-shirt at mahabang palda na natatakpan ng apron na puno ng mantsa ng lugaw at mantika. Mag-isa siyang nagpalaki ng 3 anak matapos mamatay ang kanyang asawa sa isang aksidente sa construction site. 13 taon na ang nakakaraan, walang insurance, walang pensyon, tanging ang kanyang 2 kamay at ang tindahan ng lugaw at itlog ang naging kabuhayan niya. Ang panganay niya ay OFW na sa Saudi, ang pangalawa ay nag-aasikaso ng sariling pamilya at ang bunso, si Jomar, ay nag-aaral pa sa technical school, umaasa sa kinabukasan. Araw-araw, ginagawa ni Lorna ang parehong routine. Magluto ng lugaw, maglako hanggang tanghali, magtipid ng kaunti para sa bigas at tubig, at umuwi sa kanilang maliit na bahay na may butas sa bubong. Ngunit kahit gaano kahirap, hindi siya nakakalimot na manalangin bago matulog habang naghihintay ng bumili o habang naglalakad pa uwi sa dilim. Ang nakaraan ni Lorna ay puno ng pagkawala. Nang mawala ang kanyang asawa, naramdaman niya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Walang kapatid na malapit, wala ring mga magulang na nabubuhay pa. Tanging siya at ang 3 batang bibig na kailangang pakainin. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya ng tahimik sa kusina, pinahaplos ang lumang larawan ng kanyang asawa at tinatanong ang Diyos, "Bakit Panginoon, bakit kami?" Pero sa kabila ng luha, tumayo siya. Nagsimula siya sa simpleng paninda, lugaw, dahil mura ang bigas noon at pwedeng patagin ng tubig. Unti-unti, naging kilala ang kanyang tindahan. Masarap ang luto, mainit ang timpla, at laging may ngiti si Lorna kahit pagod na pagod. Ngunit ang buhay sa Pilipinas ay hindi madali. Tumaas ang presyo ng bigas, tumaas ang kuryente, tumaas ang pamasahe. Ang kinikita ni Lorna ay sapat lang, minsan kulang pa. Kapag may sakit ang anak, kailangan niyang umutang. Kapag sumira ang kalan, kailangan niyang magtipid ng ilang linggo bago makabili ng panibago. Ang kanyang bahay ay gawa sa semento at yero, ngunit ang bubong ay may mga butas mula sa nakaraang bagyo. Ang bunso niyang si Jomar ay malapit nang tumigil sa pag-aaral. Kulang ang pera para sa pamasahe, kulang para sa photocopy, kulang para sa proyekto. Ilang beses nang nagsabi si Jomar na magtrabaho, na lang siya, ngunit palagi siyang pinipigilan ni Lorna. "Anak, tapusin mo ang pag-aaral mo. Yan lang ang meron tayo," sabi niya, kahit alam niyang nahihirapan na siya. Sa gabi, nakaupo sa sahig ng kanilang bahay, hinahawakan ni Lorna ang kanyang lumang Biblia, regalo mula sa kanyang yumaong ina. Binubuklat niya ito kahit hindi niya mabasa ng mabilis, ngunit alam niya ang ibig sabihin ng mga salita. Huwag kayong mabalisa, ang Diyos ay may pag-aalaga.
At doon, sa gitna ng kahirapan, nanatili ang kanyang pananampalataya. Mahina minsan ngunit hindi kailanman naubos. Araw-araw bago matulog, nagsasalita si Lorna sa Diyos, hindi na minsan mga malalalim na dasal, kundi simpleng pangungusap, Panginoon, tulungan mo po ako bukas. At doon, sa kadiliman ng kanilang maliit na kwarto, nakakaramdam siya ng katahimikan na hindi niya maipaliwanag, parang sinasabi sa kanya na hindi siya nag-iisa. Dumating ang Enero ng 2025 nang mabigat at makulimlim. Pagkatapos ng mga pista ng Pasko at bagong taon, bumagsak ang benta. Wala nang pera ang mga tao, gutom pa rin ang lahat, ngunit kakaunti na lang ang bumibili. Isang umaga, habang naghahanda si Lorna ng kanyang kalan, narinig niya sa radyo na may paparating na malakas na ulan dulot ng low pressure area. Mag-ingat ang lahat, sabi ng announcer. Tumingin si Lorna sa langit. Kulay abo, mabigat, parang handang sumabog. Alam niyang kapag umulan, walang magtitinda, walang kikita. Pero kailangan niyang subukan. Dinala niya ang kanyang kariton sa terminal, naghanda ng ilang bowl ng lugaw at naghintay. Dumaan ang ilang oras, 3 tao lang ang bumili. Pagdating ng tanghali, bumuhos na ang ulan. Mabilis na nag-impake si Lorna. Tinakpan niya ang kanyang kalan ng plastik, itinulak ang kariton pauwi at tumakbo sa gitna ng ulan. Basa na siya ng tuluyan, malamig, nanginginig. Pagdating niya sa bahay, walang si Jomar. Pumunta raw sa kapitbahay para tumulong sa pag-aayos ng bubong. Mag-isa si Lorna, nakarinig ng hampas, ng ulan sa yero ng hangin na yumayanig sa mga pinto. Naghanda siya ng kandila at luwang. Alam niyang mawawalan ng kuryente. At totoo nga, mga 6:00 ng gabi na wala ang ilaw. Buong Tacloban ay dilim. Tanging tunog ng ulan, kulog at hangin ang naririnig. Si Lorna ay naupo sa sahig, nakatingin sa bintana, nakikita ang kidlat na kumikislap sa madilim na kalangitan. Nag-init siya ng tubig, gumawa ng kaunting lugaw para sa hapunan. Kumain siya ng tahimik, nakikinig sa bagyo. Pagkatapos, lumuhod siya sa tabi ng kanyang kama, kamay na nakapatong sa Biblia, mata na nakapikit. Panginoon, bulong niya, pagod na po ako, pagod na pagod. Kung ito ang iyong kalooban, turuan mo akong magpahinga. Hindi ko na po alam kung paano, ngunit nagtitiwala pa rin po ako sa inyo. Walang sagot, tanging ulan at hangin, pero sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman ni Lorna ang isang katahimikan, parang yakap na hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Humiga siya, nakapikit at nakatulog sa gitna ng bagyo. Kinabukasan ng umaga, tumigil na ang ulan, ngunit ang langit ay nananatiling kulimlim. Gumising si Lorna ng maaga. Alam niyang kailangan niyang magtinda kahit basa pa ang daan. Naghanda siya, nagluto ng lugaw at lumabas. Ang terminal ay tahimik pa. Kaunti lang ang jeepney, kaunti rin ang tao. Nagtinda siya buong umaga, ngunit tanging 4 na tao lang ang bumili. Tanghali na, umuwi na siya. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang may nahulog na sanga mula sa malapit na puno. Tumama sa bubong at lumaki ang butas. Napahawak si Lorna sa noo. Paano niya ito aayusin? Wala siyang pera para sa carpenter, pero hindi siya umiyak. Kumuha siya ng tarpaulin, umakyat sa upuan at sinubukang takpan ang butas. Nahirapan siya, ngunit nagawa rin naman. Pagkatapos naupo siya sa sahig, pawis na pawis, pagod na pagod. Sa hapon, habang nagpapahinga si Lorna, may kumatok sa pinto. Nagtaka siya, sino ang pupunta sa bahay niya? Tumayo siya, binuksan ang pinto at nakita ang isang driver ng jeepney, si Mang Tony, na madalas bumili ng lugaw pero laging utang. Ate Lorna, sabi niya medyo nahihiya, nandito po ako para magbayad. Lahat ng utang ko. Namangha si Lorna. Talaga, Mang Tony? Okay lang naman kahit unti-unti. Hindi po, ate. May bonus kasi ako ngayong linggo at gusto ko pong malinis ang konsensya ko. Ito po. Iniabot niya ang pera. Kulang-kulang 300 piso. Tumanggap si Lorna, ngunit mas namangha siya nang mag-iwan pa si Mang Tony ng kaunting tip. Para po sa inyo, ate. Salamat sa lugaw na laging mainit kahit umuulan. Umalis si Mang Tony. Naiwan si Lorna na nakatingin sa pera. Hindi malaki, ngunit sa panahong ito, malaking tulong na. At doon, naramdaman niya ang unang piraso ng sagot. Kinabukasan, habang naglalako si Lorna sa terminal, may lumapit sa kanya. 2 madre mula sa malapit na parokya.
Binati nila siya ng mabait. Magandang umaga, ate. Nakita namin kayo dito palagi. Masarap po ba ang lugaw ninyo? Ngumiti si Lorna. Opo, mother. Simple lang pero gawa sa puso. Tumango ang isang madre. Ate, may itatanong po sana kami. Naghahanap po kami ng taong magluluto para sa ilang matatandang walang pamilya sa aming community. Hindi po ito full-time, pero may bayad po bawat araw na magluluto kayo. Kaya niyo po ba? Natigilan si Lorna. Kailan pa siya naging kwalipikado para sa ganitong trabaho? Pero kailangan niya ng pera. Subukan ko po, mother. Kailan po? Bukas na po, kung pwede. 3 lang naman po silang lola at lolo. Simpleng ulam lang at kanin. Tumango si Lorna. Sige po, mother, gagawin ko po. Kinabukasan, pumunta si Lorna sa parokya. Malaki ang lugar. May maliit na kusina, may mga upuan, may altar. Pinakilala siya sa 3 matatanda, si Lola Coring, si Lolo Andoy, at si Lola Pacing. Lahat sila ay mahina na ngunit ngumingiti pa rin. Nagluto si Lorna ng simpleng ulam, ginisang gulay, pritong isda at mainit na kanin. Pagkatapos, inilagay niya sa mga plato at inihain sa kanila. Kumain ang mga matatanda ng tahimik, ngunit nakita ni Lorna ang luha sa mga mata ni Lola Coring. Salamat, anak, sabi niya. Matagal na kaming hindi nakakakain ng mainit na pagkain na may pagmamahal. Napaluha rin si Lorna. Hindi niya alam na ganito pala ang epekto ng simpleng pagkain. Natapos ang araw, binigyan siya ng madre ng bayad, 100 piso. Hindi malaki, pero malaking tulong. At mula noon, naging regular na si Lorna sa parokya, 3 beses sa isang linggo, nagluluto para sa mga matatanda. Unti-unti, nakilala siya ng ibang volunteers. May nag-alok na magluto rin siya ng simpleng meals para sa mga manggagawa sa pantalan tuwing Sabado. Tinanggap niya. Dahan-dahan, tahimik, bumalik ang buhay ni Lorna sa ayos. Isang umaga, habang naglalako si Lorna sa terminal, lumapit sa kanya ang isang lalaki na hindi niya kilala. Matangkad, medyo matanda na, may puting buhok, suot ang simpleng barong. Magandang umaga po, bati niya. Magandang umaga rin po, sagot ni Lorna. Kumain na po ako ng inyong lugaw dati. Masarap po talaga, gusto ko lang pong magpasalamat. Ngumiti si Lorna. Salamat po, sana bumalik kayo. Tumango ang lalaki. Babalik po ako. At umalis. Hindi na iniisip ni Lorna ang lalaking iyon. Maraming dumaraan sa terminal, maraming kumakain ng lugaw. Pero may kakaiba sa kanyang ngiti. Parang may alam na hindi alam ni Lorna. Lumipas ang ilang linggo. Kahit may kaunting kita na si Lorna mula sa parokya at pantalan, hindi pa rin sapat. Ang bubong ng bahay ay lumalaki ang butas. Isang gabi pumasok ang ulan sa loob, binasa ang mga gamit nila. At lalong lumala ang sitwasyon nang makatanggap si Lorna ng sulat mula sa technical school ni Jomar. Kailangan nilang magbayad ng balance para sa tuition at materials. Kung hindi makakapagtapos si Jomar sa term na ito. Naupo si Lorna sa sahig ng kanilang bahay, hawak ang sulat, nanginginig ang mga kamay. Saan siya kukuha ng ganoon kalaking pera? Wala na siyang pwedeng utangan. Ang panganay niyang anak ay may sariling pamilya na rin sa Saudi. Ang pangalawa ay walang trabaho. Lumuhod si Lorna sa harap ng kanyang altar. Isang simpleng mesa na may krus, kandila at Biblia. Panginoon, bulong niya, hindi ko na po alam, ginawa ko na po ang lahat. Nagtrabaho ako, nagtipid ako, nagtiwala ako. Pero kulang pa rin po. Kung ito po ang inyong plano, tanggapin ko. Pero kung may paraan pa po, ipakita mo po sa akin. Nagtitiwala pa rin po ako. Walang sagot, tanging katahimikan. Pero sa loob ng kanyang dibdib, nanatili ang pag-asa. Manipis ngunit nandoon pa rin. Kinabukasan pumasok si Lorna sa parokya para magluto. Habang naghahanda siya, lumapit sa kanya ang isang madre. Ate Lorna, may bisita po tayo ngayon. Isang businessman mula sa abroad. Pinag-aaralan niya ang mga proyekto para sa komunidad. Baka makita niya kayo. Tumango lang si Lorna. Wala siyang pakialam. Nagluto lang siya. Inilagay ang pagkain sa mesa at naghain sa mga matatanda. Maya-maya, pumasok ang lalaki. Ang parehong lalaking lumapit kay Lorna sa terminal noon. Ngumiti siya nang makita si Lorna. Magandang tanghali po, bati niya. Magandang tanghali rin po, sagot ni Lorna. Medyo nagtataka. Lumapit ang lalaki. Ate, naaalala niyo pa po ba ako? Kumain ako ng inyong lugaw sa terminal. Tumango si Lorna. Opo, naaalala ko po kayo.
ngumiti ang lalaki. Gusto ko lang pong magpakilala ng maayos. Ako po si Mr. Ricardo Salazar. Filipino-American po ako at bumalik po ako dito sa Pilipinas para tumulong sa mga proyekto ng mga lokal na komunidad. At napansin ko po kayo. Nagtaka si Lorna. Ako po, bakit naman po? Naupo si Mr. Salazar. Ate, nakita ko po kung paano kayo magluto para sa mga matatanda. Nakausap ko po sila at sinabi nilang naaalala nila ang luto ng kanilang mga tahanan. Narinig ko rin po mula sa mga volunteers na nagluluto din kayo para sa mga manggagawa sa pantalan. At gustong-gusto raw po nila ang inyong pagkain. Namula si Lorna. Simpleng luto lang po iyon. Hindi po ate. Ito ay pagkain na may puso. At iyan po ang hinahanap ko. Naglabas si Mr. Salazar ng folder. Ate Lorna, ako po ay nag-invest sa mga small food businesses dito sa Pilipinas. At sa tingin ko po, kayo ay karapat-dapat. Nanginig si Lorna. Ano pong ibig ninyong sabihin? Gusto ko pong tulungan kayo na magtayo ng sariling kusina. Hindi lang para sa lugaw, kundi para magluto ng meals para sa mga paaralan, mga matatanda at mga manggagawa. Bibigyan ko po kayo ng equipment, garantisadong sangkap para sa 1 taon, at kontrata para sa delivery, at tutulungan ko rin po kayong ayusin ang inyong bahay. Napaluha si Lorna. Bakit po ako? Ngumiti si Mr. Salazar. Dahil po nakita ko kung paano kayo nagbibigay ng buhay sa simpleng pagkain at naniniwala po ako na ginagantimpalaan ng Diyos ang mga taong tulad ninyo. Hindi makapaniwala si Lorna. Yumuko siya, tumulo ang luha. Salamat po Panginoon. Salamat po talaga. Lumipas ang ilang linggo at totoo lahat ng sinabi ni Mr. Salazar. Nagtayo ng maliit na industrial na kusina sa likod ng parokya. May malaking kalan, malaking ref at sapat na espasyo para magluto ng maraming pagkain. Binigyan si Lorna ng mga sangkap, bigas, gulay, karne at iba pa. Lahat guaranteed para sa 1 taon. Nagsimula ang kontrata. Nagluluto si Lorna ng meals para sa isang maliit na paaralan, para sa mga matatanda sa parokya at para sa mga manggagawa sa pantalan. Tuwing umaga, gising siya ng maaga, ngunit ngayon hindi na siya mag-isa. Tumutulong na si Jomar, tumutulong ang ilang kapitbahay na binibigyan niya ng kaunting bayad. At totoo rin ang pangako tungkol sa bahay. Nagpadala si Mr. Salazar ng mga manggagawa na nag-ayos ng bubong, naglagay ng bagong yero, nagpinta ng mga dingding. Nang matapos, ang bahay ni Lorna ay mukhang bago. Ligtas na sa ulan, sa hangin at sa dilim. Ang bunso niyang si Jomar ay nakatapos sa term, binayaran lahat ng tuition at materials. Ngayon, patuloy siyang nag-aaral, umaasa sa kinabukasan at tumutulong sa ina niya sa kusina. Isang gabi naupo si Lorna sa kanilang sala. Ngayon may upuan na, may ilaw na maayos, may electric fan. Tumingin siya sa paligid at napaluha. Panginoon, bulong niya, hindi ko po ito deserve. Pero salamat po. Salamat po talaga. At doon sa tahimik na gabi, naramdaman niya ang presensya ng Diyos. Hindi nakikita ngunit nararamdaman. Parang yakap na sumasaklaw sa buong bahay, sa buong buhay niya. Hindi tumigil si Lorna sa pagtanggap ng tulong. Nagsimula siyang tumulong sa iba. Tuwing may natitira, sa luto niya dinadalhan niya ang mga kapitbahay na walang pagkain. Tuwing may labis sa kita, binibigyan niya ng kaunting tulong ang mga balo o mga taong walang trabaho. Isang araw, lumapit sa kanya ang isang batang lalaki. Gutom, basag ang damit, walang sapatos. Pinakainin siya ni Lorna, binigyan ng damit at tinulungan na makahanap ng pamilya. Nalaman niyang ang bata ay nawala mula sa kanyang nanay dahil sa gulo sa kanilang bahay. Tinulungan ni Lorna na maibalik ang bata sa kanyang ina. At mula noon naging regular rin ang ina ng bata na tumutulong sa kusina ni Lorna. Binibigyan niya ng trabaho, ng kita, ng dignidad. Unti-unti, ang kusina ni Lorna ay naging tahanan ng pag-asa, hindi lang para sa kanya, kundi para sa maraming tao. Ang mga taong walang trabaho ay binibigyan niya ng pagkakataon. Ang mga taong gutom ay pinapakain niya. At lahat ng ito ay dahil nagtiwala siya sa Diyos noong wala na siyang ibang mapagkakatiwalaan. Isang linggo, nag-share si Lorna ng kanyang testimony sa parokya. Nagsalita siya sa harap ng maraming tao, mahiyain, nanginginig, pero puno ng pasasalamat. Mga kapatid, sabi niya, ako po ay isang simpleng tao, vendor lang ng lugaw,
Ngunit ipinakita po sa akin ng Diyos na kahit sino, kahit gaano kababa sa mata ng mundo, ay may halaga sa Kanya. Hindi po siya tumitigil sa pagbibigay ng mga himala. Tahimik lang siya, ngunit gumagawa. Pumalakpak ang mga tao, at sa gitna ng palakpakan, naramdaman ni Lorna ang tunay na kaligayahan, hindi dahil sa pera kundi dahil napatunayan niyang totoo ang Diyos. Natapos ang Enero 2025, hindi dahil nawala ang lahat ng pagsubok, kundi dahil may pag-asa, dignidad at direksyon. Sa payak na tahanan sa Tacloban, ang isang ordinaryong vendor ng lugaw ay naging patunay na patuloy na kumikilos ang kamay ng Diyos. Ang magpahinga sa kalooban ng Diyos ay hindi nangangahulugang hindi na kailangang lumaban. Ito ay nangangahulugang ipinagkakatiwala mo ang kontrol at nagtitiwala na siya ang kumikilos sa tamang panahon. Ang mga himala ay maaaring magsimula sa maliliit, ngunit maaari itong baguhin ang buong buhay mo. Hindi kailanman wala ang Diyos. Siya ay tahimik lamang na naghahanda ng tamang sandali. Kung nakarating ka hanggang dito, hindi ito nagkataon lamang. Inilapit ka ng Diyos sa kwentong ito dahil kailangan mo itong marinig. Ngayon may hihilingin ako sa iyo. Mag-subscribe ka sa channel upang patuloy kang makatanggap ng mga kwentong nagpapalakas ng kaluluwa. At sa mga komento, isulat mo kung taga saan ka at ibahagi mo. Ano ang iniwan ng patutuong ito sa iyong puso? Mayroon ka bang dinadala ngayon na nais mong ipagkatiwala sa Diyos? Ibahagi mo ang iyong panalangin, sakit o pasasalamat. Dito, tayo ay isang pamilya at mahalaga ang iyong kwento.